In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nangingilalas. At ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 3 at paggunita kay San Cirilio Monghe at San Metodeo Obispo. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng mapanligtas na kapangyarihan ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang lalaking bingi at utal. Ang salitang Ephata o mabuksan ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na paggaling kundi sa espiritual na pagbukas ng ating puso at isipan sa salita ng Diyos. Ang kaugnayan sa kasalukuyang panahon ay ang kahalagahan ng pakikinig sa katotohanan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang tila bingi sa mabuting balita dahil sa ingay ng mundo. Fake news, social media, distraction, at makamundong pagnanasa bilang mga Katoliko, dapat tayong maging bukas sa salita ng Diyos at suriin kung ano ang tunay na kalooban niya sa ating buhay. Pagpapagaling sa ating espiritual na kapansanan. Marami ang nasasadlak sa kasalanan at maling pananaw dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman tungkol sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos, maaari tayong mapalaya mula sa espiritual na pagkabulag at pagkabingi. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa kabila ng utos ni Jesus na huwag ipamalita ang himala, hindi mapigilan ng mga tao na ipahayag ang kanilang nasaksihan. Tayo rin ay tinatawag
upang ipamalita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Paano natin mababago ang ating mga pagkakamali? Una, ang pagpapakumbaba at pagsisisi. Katulad ni Adan at Eva, sa unang pagbasa sa Genesis chapter 3, tayo ay natutuksong lumayo sa Diyos. Subalit sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, maaari tayong bumalik sa Kanya. Pangalawa, pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Panalangin, pagsisimba, pakikinig sa Kanyang salita, at pagtanggap ng mga sakramento ay makatutulong sa ating espiritual na paglago. Panglima, ang pagpapadama ng pag-ibig at pagtulong sa kapwa. Katulad ni San Cirilo at San Metodeo na nangaral sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Tayo rin ay tinatawag na magbigay ng liwanag sa iba, lalo na sa mga nalilito at naghahanap ng katotohanan. Manalangin tayo para sa buong mundo. Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isipan upang marinig at maunawaan ang iyong salita. Pagalingin mo po kami sa aming mga espiritual at physical na sakit at bigyan mo kami ng lakas upang ipahayag ang iyong pagmamahal sa buong mundo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay San Marcos chapter 7, sa Genesis chapter 3, Katikismo ng Simbahang Katoliko, pagtuturo tungkol sa himala at ebanghelisasyon, mga buhay ng mga santo, San Cirilo at San Metodeo bilang tagapagtanggol ng pananampalataya. Dokumento ng Simbahan, Evangelii Gaudium, ang kagalakan ng Ebanghelyo ni Papa Francisco. Magsumikap tayong maging mabuting saksi ng pag-ibig ng Diyos sa ating panahon. Ephata, mabuksan ang ating puso sa Kanyang biyaya. Happy Valentine's! Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!